Amen. Amen. All right, let us all stand, please. Let us first start from the book of Matthew. The book of Matthew, chapter 22. Matthew chapter 22. Let's turn to it. I want you to see a passage or passages here before Luke records it in his book. Okay? Matthew chapter 22 in verse number 36. Okay. Are you with me now? Matthew chapter 22, verse number 36. Master, are you on the same page? Which is the great commandment in the law? Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. You see that? So I want you to understand something here. The Lord Jesus Christ here was referring to the book of Deuteronomy, chapter 6 and verse number 4. So if you're fast, you can turn it there para makita nyo lamang. Pero this is a very familiar passage na mga kapatid, di ba? Deuteronomy chapter 6 and verse number 4. Na ang command ng Panginoon sa mga Israelites is to love thy God with all thy heart, with all thy soul. We have the same thing here. And what I want you to understand here is the question, okay? Yung tanong, mga kapatid, ng isang lawyer dito. Ito po yung tanong ng isang lawyer that is in verse number 35, okay? So makikita nyo na ang Panginoong Jesucristo, I want you to understand the context, mga kapatid. The context. So the Lord is conversing with the Sadducees and the Pharisees. You see, you will notice that in verse number 34, when the Pharisees had heard that he had put the Sadducees to silence, they were gathered together. Most of the Pharisees, they were lawyers. They knew the law of Moses. Di ba? Yan ho ang tinatawag. By the way, i-remind ko lamang po sa inyo, mga kapatid, na ang mga popular na lawyers noong araw ay hindi yung graduate sa Harvard University. Kasi wala pang Harvard University noong araw. Wala pang graduate ng mga lawyers, naging pantas ng mga lawyers ngayon, sikat ng mga lawyers ngayon, nag-graduate sa mga iba't ibang mga matitinding eskwelahan sa buong mundo. No, ang pinakagaling na lawyers noong araw are lawyers who can interpret and explain the law of Moses. So in other words, they are lawyers, they knew the Bible. I don't know about you, but I don't know if you're excited about it. Do you know the Bible today? Do you know your book that you're holding right now? Holding your hands right now? You see? Now, kapatid, ang mga kilalang lawyers nung araw ay hindi yung magagaling mamilipit ng batas na katulad ng mga mambabatas. Ang magagaling na mga lawyers noong araw ay mga lawyers na alam nila ang Bible. They knew the Bible. They knew the scriptures. See that? Pero ngayon, parang nagpapababa tayo. Ito yung mga lawyers ngayon. Baba, pagka-lawyer ka na ganito, parang hindi mo na kailangan ng simbahan. Oh yeah. I'm telling you. You see, nakita yung pagkakaiba? Now, I'm not judging, kapatid. Kailangan naman natin ng lawyers, di ba? Kasi kahit na wala kang kaso, kakasuhan ka eh. Yeah, para mga pulis. O, hinarang ka, tinikitan ka. Sir, anong violation ko? Wala. O, ba't mo ko hinuli? Gagawa natin. See, alam nyo, it's always the case. No? Pero kapatid, sa Bible, ngayon, makikita po natin na ito'y totoo, mga kapatid. Ang magagaling na lawyers noong araw, kapatid, are the lawyers who knew the Bible well. So imagine, in verse number 35, then one of the Pharisees, which was a what? A lawyer.
one who knew the law of God. Not just the law of the land, but the law of God. Listen, it's top. They are on top, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Because who created the land? Who created the earth? And imagine if you know His law, if you understand His law, akalain mo kung gaano ka kagaling na lawyer? Kung nauunawaan mo ang batas ng Diyos, ang batas ng lumikha ng langit at lupa. Kaya nga po, tayo mga Kristiyano, kung susunod lamang tayo sa batas ng Diyos na lumikha ng langit at lupa, hindi na natin kailangan ng mga pulis at saka mga lawyers sa ibabaw ng lupang ito. Sabi sa akin ng isang lawyer, Pastor, napakasimple lang ang pagiging abogado. Sumunod ka lang sa logic. Anong ibig sabihin ng logic? Okay, huwag kang mag-violate para hindi ka isomon. Para hindi ka usigin, huwag kang mag-violate. Ngayon, pagka inusig ka, kahit hindi ka nag-violate, ikaso mo. Noko niyo yung dalawang bagay na yun? Wala kang kaso kung hindi ka mag-violate. Pero pagka inusig ka na wala ka namang kaso, magkaso ka. Hindi ka naman nagkasala. So, wala ka namang problema. Inuusig ka, ginagawan ka na hindi maganda, di magkaso ka. Pero tayo mga Kristiyano, inilalagay natin sa highest court, which is the court of God. You see, God is what? The just. He is the just judge. The best judge. Hindi mo na kinakailangan lagayan. Alright, let's go back to the Bible. So sinasabi ko lamang po sa inyo na yung mga lawyers noong araw ay magagaling po sila sa batas ng Diyos. Alright? Here's the thing. One of them, sabi ng Biblia, asked the Lord Jesus Christ trying to tempt Him. Okay? Now look at this question, kapatid. Master, which is the great commandment in the law? So just imagine kung ilang klaseng law meron ang Old Testament noong araw. It's more than 600 laws, kapatid. See? More than 650, something like that. Okay? Pero tinatanong ng Pariseo ng isang lawyer, alin dyan ang pinakang greatest? Alright? But you understand the Lord Jesus Christ here gave him two answers. You see? Why the Lord Jesus Christ gave him two answers when the question is only for one? Which one is the greatest? The word greatest is a singular word. Does everybody know that? It is the superlative, in English word, it is the superlative of the adjective great. Di ba? Superlative form yan. Alright? Kayo mga tumatakas sa school ng mga high schoolers, hindi nyo makukuha to. Okay? Learn it from here. Okay? Pagka yan ay tumutukoy sa single entity. Pag sinabi mo na ito ang the greatest, you're referring to one entity. Who is the greatest basketball player? Hindi mo pwede sabihin si ano at saka si ano. No, that's not the greatest. Okay? Now, why is it the Lord Jesus Christ in this passage or passages of Mapatid gave him two answers? So, what the lawyer got here is one question in two answers. Buy one, take one. Alright? So, makikita nyo Mapatid, napakaganda. Makikita nyo rito. Look what the Bible says here. Jesus said in verse number 37, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. 38. This is the what? First and great commandment. Okay? Kasi ang tanong niya is, Master, which is the great commandment in the law? Here's the answer. This is the first and great commandment. Now, verse number 39. And the second, the second, great, in superlative form. Sabi ng Biblia, verse number 39, the second is like unto it. Now,
if you will notice, kapatid, it is like unto it. Okay? Now, makikita niyo yung connection. Okay? Mamaya, explain ko po yan sa inyo, kapatid. The second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. So loving God, loving thy neighbor is like loving God. That's very simple, di ba? Kasi hindi naman ako nagsabi nun eh. Ang nagsabi nito ay ang Panginoong Jesucristo. Did you get that? Again, the word greatest, kapatid, is not a plural word. It's a singular word. Again, it's the superlative form of the word, the adjective great. Okay? Single entity po yan na nagdi-describe ng isang tao which is the superior above all. Did you get that? Alright. Nakita nyo, naunawaan ko yung iba. Yung iba nga sa inyo, tumatakas kayo sa English subject. Ako nung araw, ganyan din ako eh. Yeah, mas gusto kong pag-aralan nung araw yung Espanyol eh. Kasi madaling sabihin eh, Buenos Dias, Paquito Diaz, Gloria Diaz, Rome Diaz. Yeah? So, ganyan. Porque payateros, mi volate. Yung madaling ganon. Porque matabairos, mi amoy, baboy. Mga simpleng Espanyol yan, mga kapatid. Okay? Alright. Well, anyways, kalimutan muna natin yung kakarnalan. Let's go to the Lord in spirituality. Okay? Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga passages na binasa po namin. Pagpalain niyo po ito, O Diyos, na magsilbing hamon sa bawat sa amin at makita po namin ang pangailangan po namin bilang isang Kristiyano, Panginoon, at bilang tagasunod po ninyo, at makita po namin na napakahalaga po ito sa buhay namin na unawaan po namin ng mabuti ang isang totoong pag-ibig. Na ito po ay inyong dinidemand po sa amin, and you are expecting us to love like you love. Kaya, Panginoon, bigyan niyo po ng malawak na pangunawan bawat isa. Nakikiusap po ako sa inyo sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Okay? Again, mamaya dadalhin ko po kayo sa isang simpleng istorya sa Bible na illustration, mga kapatid. Okay? Hope you can find your place. Tapos, iwasan po natin na tayo, mamiss po natin yung mga words na sinasabi ko rito. Kasi one word na mamimiss nyo, baka yung one word na mag-change ng buhay ninyo. Okay? Ako po, nakikinig din po ako ng mga preaching. In fact, after this, pag-uwi ko na naman bahay, papakinggan ko na naman po ulito. And then, you know, may mga word dyan na muling, boom, gumaganon po uli sa akin, nagpa-pop up sa akin, sa isipan ko, aba, maganda yung point na yun pala. Sabi ko, may mga point ako na hindi ko na-emphasize, pero during my, kasi iba ko yung nasa isip ko, habang dinadala ko po yan. Pero maaaring susunod na dadaling ko uli sa inyo yung issue, kapatid, yun na yung dadalhin ko sa inyo. Alright? So maaaring hindi ko na-emphasize ngayon. Okay? So, naunawaan nyo na po yung, naunawaan nyo na po yung, istorya dito, mga kapatid, no? So, makita nyo, the Lord Jesus Christ was asked by the lawyer, okay? By that one question. You see, listen, ang Panginoong Jesucristo, ang gusto niyang ipahayag dito, by the way, mga kapatid, we are in the year of our commitment. The year of commitment. Ito ho yung theme natin. So, alam nyo, habang iniisip ko yung mga dapat nating i-commit, dapat tayong maging committed, sabi ko, ang haba nito. Sabi ko, kahit na buong taon, puro ito patungkol sa commitment. You see, ngayong gabi, I'll focus on commit to love. Commit to love. Okay? Now, yung iba naman sa inyo, hindi pa naman kayo nagkukommit, pero naglalove na kayo. Yeah. See, so, but what I want you to get tonight is your commitment to love. You're committed to love. Dapat maging committed ka na magmahal. Ano man ang mangyari, you're committed. Alam po natin yan. Alam natin ang istorya. Alam natin ang ibig sabihin. In-explain ko po yan sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng to be committed. Okay? Yan ang unang-unang ipinaliwanag ko po sa inyo nung dinala ko po ang series ng messages on commitment. Okay? I hope you're ready. Amen?
So, you understand na itong taong ito, he is a lawyer, kapatid. And they are in the group, he is with the group of lawyers, the Pharisees. Okay? Now, but we understand many times na ang mga Pharisees, kapatid, ay kinonfront ng Panginoong Jesucristo, and during the confrontation, kapatid, kapag ka inyong tinignan ang mga confrontations between the Lord Jesus Christ and the Pharisees, you will not like it. And if you are not a Christian, you might think that the Lord Jesus Christ is a sarcastic person. You see? Bakit? Ganun niya banggain yung mga Pariseo. Ganun niya i-rebuke yung mga Pariseo. Okay? Sino yung sinabihan niya mga lahi ng ulupong? Pariseo. Sino mo sinabihan niyang mga hypocrites? Phariseos. Okay? Mga Pariseo. Okay? Now, so, kung hindi mo kilala ang Panginoon. So, one of them came back to the Lord Jesus Christ and asked question. And then, tinanong niya ang mga bagay na ito. At alam ng Panginoon kung sino ang mga taong ito. They're lawyers. They knew they knew the law, but they do not do the law. Magaling sila na mag-aral ng batas ng Diyos, pero hindi sila marunong gumawa ng batas ng Diyos. Alright? Now, magaling nilang ilagay sa papel, isulat, sa aral. Kaya pag nakita niyo mga yan, meron mga parang box yan dito na ang nakalagay po dyan is Deuteronomy chapter 6 verse number 4. Nakikita niyo po sa pintuan, ganun din po mga kapatid. So, it's all about loving the Lord. It's all about Deuteronomy chapter 6, kapatid. But you see, the Lord Jesus Christ is trying to explain to the Pharisees. In-explain niya sa Pariseo, mga kapatid, ang tungkol sa sinabi niya. Ano ang sinabi ng Panginoong Jesucristo? Let's go back to it. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa verse number 37, in answer to their question in verse number 36. Anong sagot ng Panginoon? Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. Okay? Yan ang sagot. You see, but you understand, sabi ko nga sa inyo, ang Panginoong Jesucristo, sumagot siya ng dalawa sa isang tanong. Hindi niya natapos. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, look, in verse number 38, this is the what? The first and the what? Great commandment. Pero hindi pa rin po nagtapos doon ang sagot ng Panginoong Jesucristo. Bakit? In verse number 39, and the second is like unto it. In other words, the Lord Jesus Christ was saying, oh, that's not all. Okay? That's not all. So this time, the Lord Jesus was acting without being asked. He acts without being asked. You see, did you notice that? Hindi man siya tinatanong yung tungkol sa isang bagay na yun, pero nag-act siya tungkol sa bagay na yun para maunawaan ng mga lawyers na ito o ng lawyer na ito, but to include others, mga lawyers, okay? Now, para maunawaan nila kung ano ang ibig sabihin ng mahalin ang Diyos. You see, brethren, we've got to have an illustration. We've got to explain well how to love God. Diba, dito sinasabi ko rin po sa napakaraming pastor, sabi ko sa kanila, pag tinatanong nila ako, anong magandang mensahe sa mga taong ganito? Anong magandang mensahe dalhin sa church? Simple lang tinuturo ko, turuan mo sila na mahalin ng Diyos. And you lay down reasons why they should love God. You see? Now, if I have to ask you, mga kapatid, okay, sabihin ko sa inyo, mahalin mo ang Diyos. Then tatanungin ko sa inyo, bakit kinakailangan mahalin mo ang Diyos? Pwede ka bang mag-lay down sa akin ng mga kasagutan kung bakit minamahalin mo ang Diyos? If you cannot answer that, everything that you say, when you say you love God, it's hypocritical. Did you get that? Hypocritical. Bakit hypocritical? Wala kang may bigay sa akin rason kung bakit mamahalin mo ang Diyos eh.
And to be honest, kapatid, ilan sa atin ngayon ang nasa ganung klaseng kalagayan? Pumupunta tayo sa simbahan, umaattend tayo ng mga services, pero hindi natin alam kung anong dahilan, at kung ang dahilan man natin sa pagmahal natin ng Diyos, pero hindi mo rin alam kung bakit minamahal mo ang Diyos. I want a personal reason for that. Okay? Mas maganda kung may personal reason tayo mula sa Panginoon. And notice what the Bible says here. And the second is like unto it. What is the second? Okay, again, greatest is a singular word. But this time, ang answer is plural. Okay? Napag-aralan natin, plural ba talaga? Ang tanong is singular, dapat ang sagot is singular. Now, here's the thing. And the second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. At maliwanag naman in verse number 40, ang sabi, on these, how many? 2 commandments. You see, the Pharisees the lawyer is only asking one question and hoping for one answer. But God gave him, the Lord Jesus Christ gave him 2 answers. Oh, man. Ang ganda ng salita ng Diyos, di ba? Pero mga kapatid, tanong, nagkamali ba ang Panginoon? Bago niyo sabihin, medyo makinig ka muna. Alright? Now, here's the answer. On this to hang all the law and the prophets. Now, why is this? Bakit, kapatid, nangyari na sinagot sila ng Panginoon ng 2 kasagutan? It is because you cannot separate one from the other. Again, you cannot separate one from the other. Okay? Alin yung hindi mo kayang i-separate? Alin yung hindi po pwedeng mangyari mo, kapatid? Here's the thing. Kung nagsasabi ka na mahal mo ang Diyos, sisiguraduhin mo na mahal mo rin ang kapwa mo. Now listen. Alam nyo sa English word, sa Greek word, yung salitang neighbor, ang ibig sabihin is the near one, yung malapit sa iyo. Okay? Pero alam nyo mga kapatid, alam nyo ba, dito ko na appreciate ang Tagalog. Sa Tagalog, isa lang madali mong unawaan, kapwa mo. Ano yung neighbor mo? Kapwa mo. Hindi yung katabing bahay, kundi kapwa mo. Pag sinabing neighbor, you are my neighbor, kapwa kita. Oh, pati sa Tagalog, hindi nyo rin maintindihan. Yan po ang ibig sabihin. Okay, mahalin mo ang iyong kapwa. Yeah? Love your neighbor. Mahalin mo ang iyong kapwa. Did you get that? Okay. Now, so this time, kapatid, ang sabi ng Panginoon, all right, love thy neighbor as thyself. Okay? Now, you have to understand also that the basis of yourself must be, the foundation of yourself must be God. You see, the Lord was not referring here to the natural man, sapagkat walang taong nakakaalam ng totoong pagmamahal. Ang totoong pagmamahal na alam po natin is fleshly, eros. Okay? Now, it's all about lust. It's all about the flesh. Okay? Kaya hindi po yan tumutukoy po doon. Kaya makikita nyo, mga kapatid, sa New Testament ay pinaliwanag ng mabuti na napagmamahal na yon ay pagmamahal ni Kristo. Kaya ikaw ngayon na nakaranas ng pagmamahal ni Kristo, mahalin mo ang iyong sarili na katulad ng pagmamahal ni Kristo. At kung minamahal mo ang iyong sarili na katulad ng pagmamahal ni Kristo, mahalin mo rin ang iyong kapwa na katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Okay, ba sabihin mo, sabi kasi ng iba, ay mahalin mo ang kapwa mo na katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Sabi niya, paano yan? Kung mahal mo ang iyong sarili mo, hindi mo sasaktan din yung iba. Sinasaktan niya nga ang kanyang sarili. Niloloko niya nga ang kanyang sarili. Hindi nga siya naniniwala sa kanyang sarili. Paano pag gano'n ginawa niya? So what is now the basic principle here, kapatid? Which is the foundation is the love of God. If you have been saved, if you have been
ikaw ay nananampalataya sa Diyos at Diyos ang iyong pinanaligan, then you have to love yourself and you have to love others as thyself. Okay? Now, so itong batayan na ito, mga kapatid, notice what the Bible says here. Okay? Now, in the book of Deuteronomy, we have the same thing. Okay? Deuteronomy, let's go to it. Para lamang po maging maliwanag, mga kapatid. Deuteronomy chapter 6. Familiar kayo rito, di ba? Here, ito ho yung, if you can remember the Shema, di ba? Okay, na mensahe ko po, mga kapatid. Ano sabi dito ng Biblia? Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Verse number 5. And thou shalt what? Love the Lord thy God with all thine, and with all thy, and with all thy might. Okay? So, we have the same thing here sa binasa po natin. Okay? Now, but you understand na sa Old Testament, lagi po yung magkasamang dalawa na yan. Loving God and loving, come on, your neighbor. Loving God and loving your neighbor. If you love God, you must love your. Now, it is in the law. Okay? Now, this time, kapatid, sa binasa natin na in-expound ni Luke, or sinabi sa Matthew, na mamaya pupunta tayo sa book of Luke, okay? Iyan ay makikita natin na inseparable. Okay? Now, in the book of Leviticus, if you'll go to the book of Leviticus chapter 19, let's go to the book of Leviticus chapter 19, para lamang po maunawaan po ninyo. Alright? Now, Leviticus is filled with Levitical law. Na ang ibig sabihin po nito, doon pinagkatiwala sa kanila, sa mga Levites, yung batas na sila yung mag-i-expound patungkol sa batas ng Israel. Okay? Paano sila mag-worship? Kaya pag binasa niyo po yung Leviticus, kapatid, it's all about the law. Okay? Na sa New Testament, we have the records from the book of Hebrews. Kaya book of Hebrews, kasi yung mga Hebrews ay referring doon sa law in the Old Testament. Alright? Alright, welcome to the Philippine School of Scriptures. Alright, now, let's go to the book of Leviticus chapter 19. Are you with me now? Alright, verse number 17. Thou shalt not what? Hate thy what? Brother in thine heart. You see that? Thou shalt not hate thy brother in thine heart. Now, did you notice that in the book of Deuteronomy, by the way, everybody must understand, and you should not forget this. Huwag niyong kakalimutan, kapatid, na ang book of Deuteronomy is the rereading of the law. In other words, ang ibang mga pastors naniniwala sila na nag-create uli ang Diyos ng panibagong batas. No, hindi po. No, binasa uli yan before the entering of Israelites into the promised land. All right? Now, so this time, we have the same thing here in the book of Hebrews. In the book of Leviticus. Anong meron tayo rito, mga kapatid? Notice what the Bible says here. Thou shalt not hate thy brother in thine heart. Now, what did you notice? Come on, everybody look at this way. Everybody talk to me. Now, what did you notice? Ano napansin niyo, mga kapatid? Sa Deuteronomy chapter 6 and verse number 5, the command is, thou shalt love the Lord thy God with all thine. Say it together. Heart. Okay? Now, sa Leviticus, anong command? Thou shalt not. In a negative form. Pero saan nakaporma yung negative form? Sino ang tinuturo? Brother. Thou shalt not what? Hate. Sa Deuteronomy, thou shalt love. In a positive form. Bakit? Referring to God. But in Leviticus, thou shalt not what? Hate thy brother. So walang contradiction, mga kapatid, kundi nagsasama po sila, nagyayakapan po sila, mga kapatid.
All right? Thou shalt in any wise rebuke thy neighbor and not suffer sin upon him. 18. Thou shalt not what? Avenge. Pero imagine kung ilang Avengers meron tayo sa loob ng mga miyembro sila ng mga artistang The Avengers. Alright? Thou shalt not avenge, nor what? Bear any what? Grudge against the children of thy people, but thou shalt what? Love thy neighbor as what? And he said, I am the Lord. That is a law. I said, that's a law. Kapatid. Now, so makikita nyo, ang tanong is, which one is the greatest? God, the Lord Jesus Christ, answered him, gave him two. Pero, singular yung tanong. Now, bakit naging plural your answer? It's not plural, kapatid, because you cannot separate the one from the other. In other words, it's impossible for the one who says, I love God, and not loving people. Hindi po pwede. Kasi po, mga kapatid, mauunawaan po natin na imposible na magsabi kang mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita. Pero hindi mo mamahal ang isang persona, ang tao, kapwa mo Kristiyano na nakikita mo. You see, that's what the Bible says in the book of John. I-illustrate din po yan ni John, kapatid. Now, this should be cleared, kapatid, sa atin. Dapat maunawaan natin ang mabuti. Or else, katulad tayo ng mga Pariseo, na alam natin yung batas, alam natin yung salita ng Diyos, magaling magpaliwanag ng salita ng Diyos, pero hindi magaling gumawa ng sinasabi ng Diyos. Yeah! I said, yeah! See? You see the problem? That's why, brethren, to love is you have to commit to love. You've got to agree on something to love. Don't just say, I feel it. No, you've got to agree. Yeah. Do you love God? Yes. What is the agreement? Diba? If you love God, kung gusto mong mahalin mo ang Diyos at mahal mo ang Diyos, huwag kang magtapos dyan. Sabi ng Diyos, mahalin muli ng kapwa mo. Sa parang gusto mangyari ng Panginoon, kung mahal mo talaga ako, huwag mong sabihin na hindi mo kayang mahalin ang kapwa mo. At kung mamahalin mo ako at hindi mo kayang mahalin ang kapwa mo, hindi totoo ang pagmamahal mo sa akin. That's the Bible. That's the Bible. You cannot separate one from the other. Okay? Now, how will you do that? Now, I know this is hard, mga kapatid, but listen, with God nothing, talk to me if you can. It's impossible. See? I hope this is, hindi po ito pwedeng paghiwalayin at hindi po ito naghihiwalay. Kapatid, yan ang sinasabi ng Panginoon na, alright, mahalin mo ko. Because I know what's gonna happen when you love me. Alam ng Diyos kung anong mangyayari pagka minahal mo ako. Kapatid, remember that in this passages, kapatid, you cannot isolate passages you like and ignore passages that cost you to grow. You cannot do that. Hindi mo pwedeng ihiwalay ang mga passages na gusto mo lamang and at the same time, i-ignore mo yung mga passages na magpapalago sa buhay mo. Magpapalago sa buhay Kristiyano mo. You cannot embrace the passages that comfort you and ignore the passages that convict you. Which of the passages that is convicting you? Which of the passages that is comforting you? Yeah, naku-comfort ka sa passage na ito. Gusto mo lamang ang passage na ito kasi magandang pakinggan eh. Eh, tamang-tama eh. Maganda nga ito eh. But which one of the passages that convicts you? The passages that convicts you is the same passages that will change you. Come on, talk to me if you can. You see, ano mang, yung mga nagko-comfort sa iyo, it won't change you. But which one that will change you? It's the one that convicts you. Is anybody following me? Maliwanag po ba ang dating, mga kapatid?
All right. So you cannot pick and choose passages you want to land on, and you cannot excuse yourself from the convicting verses of the Bible and lift up the verses that condemn other people. Kaya gusto mo ito kasi ito ang may gusto kang patamaan, ito yung verse na gagamitin mo. Pero yung verse na nagko-convict sa'yo, ayaw mong gamitin. No, you cannot do that. You cannot pick it up and choose the passages that is for you and not for others. No, you cannot do that. Again, you cannot do that. At some point, dapat mong maunawaan na ang Biblia, mga kapatid, ay pinagsama talaga na hindi mo pwedeng hiwalay. Pag may pinagsama ang talata, kapatid, huwag mong ipaghiwalay. Katulad sinasabi ngayon, love God and love others. If you say that you love God and you cannot love others, then you cannot love God. Madaling mahalin ang tao na hindi mo mahal ang Diyos. Pero imposibleng mahalin mo ang Diyos na hindi mo mamahalin ang tao. Talk to me if you can. Oh, bro, may mga dibdib na gusto mag-iba. You see, you've got to recognize that the Word of God fix all together, and you're going to fix and choose verses in the Bible you want to embrace. No, you cannot do that. You cannot embrace a passage, kapatid, na para sa iyo lamang. Kasi ang Biblia talagang may tambal-tambal po yan. Kaya nga gumagamit tayo dito ng supporting verses eh. Yung kausap ko yung Australiano, nagpapadala siya ng panibagong katuruan. Sabi ko sa kanya, do you have a document that will testify your doctrine? Oh, para saan? So if you cannot show a document, if you cannot show a passage in the Bible, then do not insist me what you believe. See? Don't insist me to believe what you believe. Wala kang may ipakita eh. Listen, ang problema po natin is we're trying to avoid the passages that we think nagko-convict sa atin. Tinatamaan po tayo. Pero ang totoo po nun, hindi mo rin maihiwala yung isa. Kapag hiniwalay mo, tinabas mo, kinat mo, boom. Pangit na, hindi mo na makukuha yung context. So do you understand? In other words, is everybody listening? Everybody look at this way. In other words, loving God and loving neighbor is just one context. It is in one context, mga kapatid. Not in different contexts. Because it's impossible to love God and not loving people. You see? Now, kaya minsan kapatid, hindi natin mamahal yung iba because, like the Apostle Paul said, mas mahal natin ating sarili na mas mataas kaysa iba. Now, here's the thing, mga kapatid. Before you look down anybody, remember where the Lord found you. Let me say this again, one more time. Before you look down anybody, remember where the Lord found you. Remember where the Lord brought you from, and realize that you are no better than anybody else. I said, realize that you are no better than any other else. God found you, and God loved you, and God said, I want you to love others too. Kaya kita minahal, kaya kita hinanap, kaya natagpuan kita. Nung natagpuan kita, kahit na ganyan ang kalagayan mo, at kahit na sino ka, yan ang kalagayan mo, minahal pa rin kita. Bakit kita minahal? Sapagkat yan din ang gusto mong gawin sa iba. Listen, it's easy to judge others when you forget where you came from. One more time. It's easy to condemn or to judge others when you forget where you came from.
And it's easy to condemn others when you forget how God found you. Madaling magkondena ng ibang tao pag nakalimutan mo na kung anong kalagayan mo nung natagpuan ka ng Panginoon. Well, the Bible says, Jesus what? Love us while we were yet what? Talk to me if you can. Sinners. You see, alam niyo yung problema nito? Let's go to the, you see, here's the thing, kapatid. Kaya nga, hindi po pwedeng hindi natin maunawaan eh. Napakaganda ng illustration, napakaganda ng arrangement sa Biblia, kapatid. Alright? Minsan hindi mo unawaan niya kay Matthew. Because, you see, si Matthew, sinabi niya lamang in chapter 22, na this lawyer, he asked this question. You see? Now, naunawaan niyo po ba, kapatid, na ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanya, alright, here's what I want to tell you. Okay? Alright? You love God with all thy heart, with all thy soul, and, you know, you see, you understand, kapatid, if you can still remember, God wants the all of us. I said, God wants the all of us, not just a half of you, but the whole you, the all of you. Okay? With all, not just half-hearted. Christian. Ayaw ng Panginoon yan, mga kapatid. Okay? Now, so, you understand, kaya nga, hindi mo pwedeng ihiwalay. In fact, napakaganda na sinabi niya doon sa Leviticus, kapatid. Let's go back to the book of Leviticus, chapter 19, and verse number 17. Thou shalt not what? Hate thy brother in thine heart. May karugtong eh. You know what? Because you see, the law, Moses emphasized in the law, the heart. What is that? The heart is the seat of all affection. Bago maapektuhan ang kamay, apektado muna ang puso. Unawaan niyo po yan? Bago maapektuhan ang mata, apektado ang puso. Bago maapektahan ang nguso, apektado ang puso. Okay? Kaya sabi ng Panginoon dito, mga kapatid, love, or thou shalt not hate thy brother in thine heart. What was the law was simply saying here, mga kapatid, is this. Before the manifestation. Because what you have in the heart, mga kapatid, is just the seed. It's not the manifestation yet. Nakuha nyo? Hindi pa ho yung manifestation. Hindi po makikita. Kung may galit ka sa puso, hindi mo po makikita yan. Not until na makarating yan sa nguso. Alright. Alright. Is everybody getting the point? Kaya ang gustong mangyari ng Panginoon, wag kang maglalagay ng galit sa puso mo bago man yan makarating sa nguso. In other words, mas mahihirapan ka pag nakarating na yan sa nguso. Bakit? Chismis na yan. Bakit? Mura na yan. Bakit? Pag-aalipusta na yan. Bakit? Marami ka nang sasabihin na hindi maganda kasi nagmamanifest na ang galit mo sa puso. Saan nagmamanifest? Sa puso. Minsan sa kamay, minsan sa paa, minsan sa kung saan-saan na panggigipit na gagawin po natin. Usually, sa military, alam po natin yan, na pagka nagalit ka sa tauhan mo, gigipitin mo. Kahit saan, nangyayari po yan. Yeah. Yung mga superior, sasamantalahin nila, yung mga nakakababa sa kanila, pag nagalit sila, ililipat ng assignment, hindi bibigyan ng assignment, kung ano-ano gag. You understand that? Manifestation po yan ng galit sa puso. Kaya ang sabi ng Panginoon, bago yan mag-manifest, huwag mo nang paintulutan yan sa puso mo. And that will only happen if you commit to love. Because the Bible says, thou shalt love the Lord thy God. Thou shalt. There is no option. Brother, do you understand this? There is no option.
If you are to love, if you have to love your neighbor, there is no option to love God. Because you cannot truly love your neighbor if you will not love God. This is the Bible. Hindi nyo na kinakailangan mag-ipon-ipon pa dyan na magsabing, alam mo, depende yan. Alam mo kung bakit ganyan kayo? Hindi nyo kaya yung number 2. Hindi nyo kaya yung kasama ng pagmamahal sa Diyos. At ayaw nyong gawin. So I'm telling you now, I'm not judging. You better check and examine your love to God. Yeah, you better check and examine your love to God. You see, kaya napakahalaga. Etong taong ito, alright, let's go to the explanation. Para makita po natin ang mabuti. Kasi nga, itong lawyer, nahihirapan unawain ng Panginoong Kristo. Basta't mga spiritual na bagay, nahihirapan umunawa ang mga lawyers. Yeah. Naalala ko yung lawyer na kausap ko, hindi si attorney natin, mga kapatid. Lawyer na kausap ko sa isang simbahan. Sabi niya, pinakilala ako. Kilala niya pala ako, naririnig niya raw ako, nanonood daw siya sa mga programa ko sa YouTube. Sabi niya, uy, nandiyan na pala si Pastor Hill. Hindi niyo na ako kailangan dito. Sabi ko, at least alam niya. Pagka spiritual ang pinag-uusapan, dapat manahimik sila. And so the Lord Jesus Christ explained to him, in order for the lawyer to understand the context, yung loving father, or loving God and loving neighbor, para maunawaan yung context na yon, anong sinabi ng Panginoon? Alright, gumamit siya. Ginamit niya si Luke para isulat ni Luke na ayon sa pag-unawa ni Luke, mga kapatid. Si Luke ay nag-explain po yan sa tao at tungkol sa Diyos. Yan ang Book of Luke. Okay? The Book of Matthew is more on the Jewish tradition and Jewish story, mga kapatid. Okay? Mark is more on the humanity of the Lord Jesus Christ. But Luke is speaking to both sides. You see that? Now let's go to the book of Luke chapter 10. Okay? I hope nasusundan niyo po ako, mga kapatid. Now, para maunawaan lang po ng lawyer na ito, okay, gumamit ang Panginoon ng tinatawag na parabola. Now, alam nyo, may mga scholars, Bible scholars, na nag-i-explain na itong talatang ito ay, ang parabola, ay pagka-parabola ay may gustong ay walang pangalan, at ang may pangalan ay hindi parabola. Maraming mga pastors na naniniwala po dyan. Pero simple lamang po ang ibig sabihin ng parabola, illustration. Ginamit ng Panginoon yan as an illustration. Okay? Nasabi nila, ay bakit yan? May pangalan yung rich man, yung si Lazarus, may pangalan. Kung may pangalan si Lazarus, pwede namang ihalimbawa ka na maging parang ikaw si Lazaro. Di ba? Yun namang walang pangalan, sasabihin, kaya hindi pinangalanan yan, kasi maaaring ikaw yan. Ang haba na ng panahon ng Panginoon Kristo sa panahon natin ngayon. But what we need here, kapatid, to understand is this. Okay? It is used to illustrate the true words of the Lord Jesus Christ, or what is in the mind of the Lord Jesus Christ. Nakikita niyo po yung point, mga kapatid? I hope nasusundan niyo ng mabuti. Okay? Look in chapter 10. Chapter 10. Look in verse number 25. Luke. Nasa Luke na po tayo, mga kapatid. Okay? Here's what the Bible says. And behold, a certain what? Lawyer na naman. Stood up and tempted here. We have the same thing here. Saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? And he said unto him, What is written in the law? How readest thou? Okay? Now verse number 27. And he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself. Okay? Alam na alam ng lawyer, di ba? Come on, talk to me if you can. If you're still up, okay? Kung gising pa kayo, mga kapatid, talk to me, sound off. Okay? Now, so parehas, kapatid, alam nung lawyer na ito ngayon, okay? Ayon sa salaysay ni Luke.
Alright? But again, may alam siya pero hindi niya ginagawa. That's the problem. Okay? Now, here's the problem now. Verse number 28. And he said unto him, Thou hast answered right. Okay? Sabi ng Panginoon sa kanya, tama yung sagot mo. Okay, what is the next? This do. Which is, ito mahirap. And thou shalt live. They are fond of reading, but not in living. Did you get that? Wag naman sana mangyari yan sa Kristiyano. Masaya tayong nagbabasa, pero hindi tayo masayang namumuhay. Ang saya ng Kristiyano ay wala sa pagbabasa lamang, kundi masaya tayo sa pamumuhay. And then, but he, verse number 29, willing to justify himself, said unto Jesus, And who is my neighbor? Maliwanag, sabi ni Luke. Gina-justify niya yung kanyang kalagayan. Kasi the one thing that he cannot do is, he can read the law, but he cannot live the law. He is very, very, very good in reading the law, but he is not very good in living the law. All right? Now, to justify himself, tinanong niya ngayon, okay, sabi ng Panginoon, para ba pinapakita niya sa Panginoon, mahal ko naman ang Diyos eh. Parang ilan sa atin, di ba? Mahal ko naman ang Diyos eh. Mahal ko naman ang Diyos. Si Lord ba? May mga pakagat-kagat pa sa labi yan. Si Lord pa, naku. Yeah. Ganun ba? Walang sino man sa inyo rito magsasabing hindi nyo mahal ang Diyos. Pero pag binaba mo sa pagkapahayagan ng pagmamahal sa Diyos, doon na ngayon tayo, yun lang. Di ba? Ano yung yun lang? Saan nakasalala yun? Love thy neighbor. Now, itong isang lawyer na ito, para ma-justify niya yung kanyang sinasabi, yung kanyang paniwala, anong sabi niya ngayon? Who is my neighbor? Akalain mo to, lawyer to. Pero engot. Hindi niya alam, hindi niya kilala. Now, the word neighbor, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, sa Greek word, it means the one who is near. Pero that's not the problem. Hindi yung nasa circle niya eh. Ang problema ng tao ngayon, parang ang problema niya ay, sino yung mamahalin ko at sino yung hindi ko mamahalin? Alright? Yan ang problema natin, kapatid eh. Actually, yan ang problema natin. I said, actually, yan ang problema natin. Sino yung mamahalin ko, sino yung kakabigin ko, at sino yung itutulak ko. Di ba? Yan ang sa atin ngayon. May mga tao naman talagang dapat mong itulak eh. May mga tao naman talagang hindi ko siya bati. Kaibigan ko siya pero, but, saan mo nilagay yung pero before the kaibigan? So, na walang kwenta yung kaibigan, napahalagahan mo ngayon, nasusunod dun sa pero. Klarado ba ako sa inyo, mga kapatid? But I'm telling you, this is the Bible. Sino yung kaibigan ko? Sino yung ngingitian ko at hindi ko ngingitian? Sino yung nagsasabi sa akin, I love you, and sasabihin ko, I love you too. Sino yun? At sino naman sabihin ko, I love you, hey? Yeah. Sino yun? See, so that's a problem. Yun ang problema nito. So para maintindihan ito, ang lawyer na ito, at dito na po tayo magtatapos. Are you still okay? O gusto nyo, tuloy ko na lamang to next week. Tuloy ko pa ngayon? Magkunwari kayong amen. Sige. Yeah, alright. Magkunwari kayong gusto nyo pa. Alright. Alright. Sa inyo pagkukunwari, alright. Wait.
Nauubusan ako ng fuel, so kinakailangan mag-refuel. Alright? Now, so, you understand? Many of us are asking who is to exclude from the benefits and blessing that I take for granted. Because you have what you have right now. Your loving neighbor is a blessing. One more time. Loving our neighbor is a blessing. It is not a blessing to hate your neighbor. Yung mga malalayo sa akin, yan yung hindi ko mahal. Yung mga malalapit sa akin, yan yung mahal ko. Yun yung mga dapat ko mamahalin. May mga taong ganun. Listen, by the way, bago kayo pagpatuloy, kapatid, listen, everybody, heads up. Be careful with this. Okay? Na kung meron mang malungkot sa buhay ng isang tao, kapag ka napahiwalay ka sa pinipili mong gusto mo lang kasama, ay wala ka nang makasama. Kaya nga po mga kapatid, etong teaching na ito, sana matuto po tayo. Kasi sinasabi ko nga po sa inyo, hindi lahat ng nasa circle natin ay nasa corner natin. Hindi lahat ng oras sa buhay mo ay kasama mo ang gusto mo. Pero pagka ginusto mo ang sino mang makakasama mo, wala kang problema. Nakuha niyo yun? Hindi lahat ng oras ay makakasama mo ang gusto mo. Pero pwede mong gustuhin ang bawat makakasama mo. Oh, ngayon, pinagbubulay-bulayan nyo na kagad, sabi ng iba. Dapat. Now, let's try to take a look at this. Okay? Ayon sa record ng video, ilang minutes na ako dyan? 56, alright. 4 minutes na lang, kapatid. Okay? Itutuloy na lang po natin. It's okay? Now, here's the thing. Ang Panginoong Jesucristo, ang sabi niya rito sa mama na ito, alright? Para lamang maunawaan niya kung ano sinasabing to love God and to love thy neighbor. Gumamit po siya ng illustration. At ang illustration na ito, mga kapatid, ay punong-puno ng mga pangyayari sa buhay na involve ang gusto mo, ang gusto niya, at ang hindi niya gusto. Okay? Ipinakita ng Panginoon dito kung sino ang mamahalin at ano ang gaang pagkapahayagan ng totoong pagmamahal. Na pagka minahal mo ang taong ito, ipinapahayag mo sa akin na mahal mo ako. See again, let's go back to where we came from. Let's go back to how God found us. You understand? We look down a lot of people, kapatid, sapagkat hindi natin sila katono. Pero ano ang pundasyon at sino tayo nung lahat tayo ay natagpuan ng Panginoon? Natagpuan tayo ng Panginoon sa iisang kalagayan, mga kapatid. Sa iisang kalagayan. Yun ang dapat isipin natin. Kaya inuulit ko po sa inyo, mga kapatid, ako'y naniniwala na ang mga taong naglo-look down ng kapwa niya, Kristiyano, particular, miyembro rito, kapatid. Miyembro ka rito, kapatiran natin, mga kapatid, nilulook down mo. Pagka nilulook down mo, paalala ko sa iyo, saan ka nang galing? Baka nakalimutan mo kung saan ka nang galing. At kung paano ka natagpuan ng Panginoong Jesucristo. Pinapaalala ko lamang, tatapusin ko lamang po dito, makinig kayo ng mabuti. Pinapaalala ko lamang, maaaring medyo ang kalagayan mo ay hindi katulad. Maaaring ngayon ang kalagayan mo ay hindi katulad ng kalagayan niya. Pero baka hindi mo naunawaan na kaya ka hindi naging katulad niya sa kalagayan niya sapagkat ang Panginoon inilagay ka sa isang pamilya at sa isang pamilya ang Diyos ay nag-assign ng tao na mamahalin ka ng totoo,
na ang Diyos naglagay ng pagmamahal sa puso ng kanyang inassign sa buhay mo upang maunawaan mo ang totoong pagmamahal so that you will learn to love other also. I hope you get that. Minsan iniisip natin, taong ito ay mahirap lang. Magpasalamat ka lamang sa Panginoon sapat hindi ka pinayagan ng Panginoon na maging mahirap. At kaya ka hindi naging mahirap sapagkat binigyan ka ng Diyos ng asawa na totoong nagmamahal na may pag-ibig ng Diyos sa kanyang puso na nagmamanifest sa iyong buhay. Hindi para sumagana ka, kundi para matuto ka na magmahal din sa iba. That's the very purpose of it. Magpasalamat ka kung hindi ka drug addict ngayon. Bakit? Binigyan ka ng Diyos ng magulang na may pag-ibig sa kanyang puso na mula sa pag-ibig ng Diyos upang hindi ka mapunta sa drug addiction. Kaya kapatid, wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos. As in, wala tayong ipagmalaki sa Panginoon. All together, say wala. Say louder. Wala kang pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. Sapagkat kung meron kang kalagayan ngayon na nakita sa iba na sabi mo, napakatindi ng kalagayan niya, napakamiserable ang buhay niya, magpasalamat ka na hindi ka nilagay ng Diyos sa kanyang kalagayan. Sa halip, binigyan ka ng Diyos na mag-aalaga sa iyo. Think about kung sino ang kasama mo ngayon. Think about, consider kung sino ang nag-aalaga sa iyo ngayon, kung sino ang nagmamahal sa iyo ngayon. Taong inassign ng Diyos na nilagyan niya ng pag-ibig sa kanyang puso para mahalin ka at para magmahal ka rin sa iba. Hindi para mamili kung sinong mamahalin mo, kundi para matuto ka na kahit merong unlovable, you are able to love them. God made you able when you are not able to love the unlovable. Did you get that? I don't know about you. Pero masyado na tayong mayabang na nagmamalaki tayo. Lalamang tayo sa iba. Pero sana matutunan natin mga kapatid na kaya hindi natin naranasan ang bagay na hindi na pinaranas ng Diyos. Yeah. Yeah. Oh yeah. You should learn to see people as He see Him. Huwag mong ipagyabang ang iyong career, huwag mong ipaglabang ang iyong degree. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo niyan. Sapagat Diyos ang nagbigay sa iyo niyan, wala kang dapat i-condemn na tao. Wala kang dapat bababain tao. Wala kang pwedeng sabihin na, sino ka ba? Ang tanong ko sa iyo, sino ka rin? Parehas lang tayo natagpuan ng isang creator na pwedeng mag-create ng another spirit and another you sa buhay mo. And that's the person of our Lord Jesus Christ. Thank God He saved me. Thank God that He didn't only save me, but He changed me. My salvation is free and my changes is free. Thank God, the life that I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and changed me. Brethren, let's stop there. But let me tell you something. Are you now a recipient of God's love? If it is amen, why don't you commit to love? Oh yeah. Magaling tayo sumigaw ng amen, pero maya-maya, kapatid. Mahirap nating kamayan yung mga hindi dapat. Anyways, next week, we will go down to this story. We can learn more about this. But thank God,
Pag tinitignan ko ang sarili ko, gusto ko yung sarili ko. Pero higit sa lahat, gusto ko makita ang Panginoong Jesucristo. Sapat na alaala ko, kung ako'y nagpatuloy sa drugs, yung iba, nagkikwento sila na kung paano sila nag-quit sa paninigarilyo, hindi ako na problema doon. Sabi ko nga sa inyo, mas marami akong in-smoke na marijuana kaysa sa totoong sigarilyo. Pero naiwasan ko agad. Tinanggal ako ng Panginoon doon. Kung hindi, maaari sabihin mo kayo, bababaan natin, liliit-liitin natin, i-condemn natin ngayon yung mga nasa rehabilitation center. Sa halip, tumingala tayo. Panginoon, thank you that you gave me someone with love in his heart. Kung hindi dahilan sa binigay mo sa akin, inassign mo sa akin na magulang, tatay, o nanay, kapatid, o pastor, o sino man na inassign mo sa akin, salamat. Sapagkat hindi ako nakulong dahilan sa inassign nyo sa akin. Anong klaseng asawa kaya kayo kung wala yung asawa niyong lalaki? Kung hindi kayo minahal, sometimes hindi nyo pa yan napapansin. Yeah? Yung mga pagmamahal ng asawa niyong lalaki. Ang mabuti ka pa, ang bait ng asawa mo, sa akin, tirador. Pero hindi mo alam, kung hindi siya naging tirador, ikaw ang tatamaan ng bala ng tirador. Wala ka sa kalagayan mo ngayon kung hindi ang Diyos nag-assign ng lalaki na may pag-ibig sa buhay mo. Anong klaseng tahanan? Yung bang God made him able to love the unlovable like you. Do you understand that? Oh boy, I'm telling you. Kung di ako minahal ng Diyos, kaya ako, ang kapahayagan na minahal ako ng Diyos, nag-assign siya ng tao na magmamahal sa akin nung hindi ako kaibig-ibig. Bakit? Para maranasan ko yon. At nung naranasan ko yon, dapat naman akong magmahal. Kaya huwag kayong magsiselos. Huwag kayong maiinggit. Sapagkat yan ang resulta ng pagmamahal ng Diyos sa buhay ko. I love you all. That's the end of this message tonight. With a kiss. Shall we all stand, please? Let's go to the throne of God. Let's make business with God. Let's bring our family and let's talk to God. Father, thank you for the message. I beg you, oh God, to please continue to work in the hearts of the people. Hearts of your people. Holy Spirit, please continue to convict your people. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking into your heart through that message. Then let's come to the throne of God.
Muli po, O Diyos, nagpapasalamat kami sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Nawa po'y lagi po naming maalala, O Diyos, kung saan mo kami natagpuan. Nawa po'y maalala niyo lagi po namin, ipaalala niyo po lagi sa aming Panginoon kung ano ang aming kalagayan nung kami ay inyong natagpuan. Thank you, O God, for those whom you assigned and made them able to love the unlovable like us. Thank you, O God. We praise you for what thou hast done in the midst of us. In Jesus' name, amen.